Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. Kamusta po kayo? Naku, magandang araw po at sana ay nasa mga mabuti po kayong kalagayan ngayon kahit na po medyo nag-uulan. Shoutout sa ating mga kababayang OFW at hello po sa lahat ng mga manonood, magre-replay at makikinig po dito sa ating vlog. Thank you po sa inyo sa inyong pagpunta dito at pagsuporta po sa aking channel. Ayan. Babawi tayo ngayon. Ayoy! Babawi tayo. Sirang-sira ang ating algorithm. At ito po ang ating balita na ating re-reactionan. Soplak dito. Etong si Captain Dadong Bugok. Etong si Captain Dado na to, ito dapat yung pinagre-retiro na dito sa Earth ha? Oy Dado, napaka-tanga mo. Kala mo ka kung sino. Kala mo ka kung sinong kay lakas-lakas na retired officer. Kutong lupa ka lang naman. Ayoy! Sa sandatahang lakas. May nakausap ako. Ito may nakausap ako. Ay nako, hindi ko na papangalanan. Hindi ko sasabihin kung babae o lalaki. Kilala tong Dado na to, pipitsugin lang pala yan. Akala mo kung sino kay tapang-tapang. Akala mo kung sinong kay galing-galing, kay tikas-tikas. Naku po. Ayoy! Dami kong nalaman sa'yo, pero saka na natin ibubunyag yan. Kaya lang talagang etong si Dado, mabunga nga lang. Dakdak lang ng dakdak. Wala namang, alam niyo yung lata na maingay na kumakalansing kasi walang laman. Yan si Dado. Si Captain Dadong Bugok. Bugok. Eto, soplak si Dado rito. Pumapila si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at retired Marine Colonel Ariel Querubin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na pag-usapan ang kanilang hindi pagkakaunawaan para sa kapakanan ng bayan. Ang detalye sa balitang pambansa ni Christine Bornolio sa baway ng PTV Cordillera. Pwede sana mag-reconcile. Kasi nakakalungkot, nakakalungkot na we have two leaders na maakwan naman. They have been good leaders. Na sana magtulungan na lang. Ako po'y nananawagan na sana ayusin po natin. At sana po i-address po natin yung mga serious issues po na hinaharap po natin, lalo na po itong problema natin sa corruption. Ito ang mensahe ni Mayor Benjamin Magalong kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte matapos ang girian sa pagitan ng dalawang matataas na lider ng bansa. Ayon kay Magalong, mas mainam kung ayusin ng dalawa Actually, hindi naman si PBBM nakikipag-away Si Sara na nangaaway ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa diplomasyang paraan para sa kinabukasan ng Pilipinas. From a personal perspective, being the mayor, nakikita ko yung impact nito sa especially sa ating economy. Totoo yan. Kasi kapag magulo, merong instability sa politika, sa gobyerno ng isang bansa, ang mga investor hindi pumapasok at naglalayasan. Ayaw nating maranasan uli yung nung nagkaroon ng series of coup, talagang bagsak at talagang Series of coup. Yung kudeta yan. naghirap ang ating mga kababayan. Di ba? Ang naapektuhan ng mga kudeta ay tayong mga Pilipino. Ako, baka buhay na ako noon. Kung ano yung mga kudeta na yan, maraming mga kudeta. May isip na ako niya nung kay Trillanes. Tapos yung ewan ko lang kung ang nanay ko yata nagkukwento sa akin yung kudeta naman yung kay Gringo Honasan noon. Di ba sino ba ng problema, sino ba nahirapan? Taong bayan. Bakit? Bagsak ang ekonomiya. Humina ang piso. Diba? Sa totoo lang, kaya humina ang piso dahil dyan sa mga kaguluhan na idinulot
ng people power na yan. Tapos ang mga DDS gusto na naman ng people power. Tiwala si Magalong na tatalima ang mga pulis at militar sa konstitusyon. Ayan na. Dado, pakinggan mo. Mga pulis at mga militar tatalima sa konstitusyon. Ano ba mga sinumpaang mandato ng mga yan at responsibilidad? Sinumpaang tungkulin. Di ba ipagtanggol ang Estado? Alam nyo, sa totoo lang, kung totoo ang ibinibintang ng mga katulad ni Dadong Bugok kay PBBM, nitong sila Maharluka, ng mga DD shit vlogger, aba, ang unang-unang mag-aaklas dyan, alam nyo po kung sino? Mga dilawan. Susunod na dyan, merong mga junior officer na kikilos. Susunod na dyan, meron pong mga liga ng mga barangay, official, liga ng mga mayor, liga ng mga gobernador, liga ng mga congressman, at kung ano-ano pang liga ang aalis sa pagsuporta sa ating Pangulo. Kaya lang yung mga nakikita kong nag-aalisan sa suporta sa ating Pangulo mga kakatsangot. Kakatsangot ang mga grupong kinabibilangan. Kakatsangot ang bilang ng mga nasa grupo. Merong mga nagsasabi na sila daw umaalis na sa suporta sa ating Pangulo. Abay, nung tignan ko, wala pang libo. Ang kasama sa kanilang grupo. Sus, Mariosip naman. Itong pinagmamalaki nitong Dadong Bakulaw na to na napakarami daw na mga retired general na umalis na ng suporta kay PBBM. Sino ba yung mga retired general na yan? Hindi yan assets. Liabilities ang mga yan. Umaasa na lang yung mga yan sa pensyon. At mga pambili ng kanilang mga diaper. Tapos mag-aaklas pa sa gobyerno. How dare you? Niya, isa ang Pilipinas na tinitingala ng ilang mga bansa bilang modelo ng matiwasay na pamumuno. Naniniwala si retired Marine Modelo naman talaga tayo ng mga mapayapang pamumuno kung hindi nanggugulo si Sara, si Digong at si Kibuloy. Colonel Ariel Querubin na kailangan ng pagpupulong ng dalawang lider para pag-usapan ang kanilang Hindi na ako dyan sa mga na yan. Mga meeting ni PBBM at Sarang Palamura. Sarang Put. Di ba? Hindi na, wag na makipag-meeting. Point of no return na nga sinabi niya. Sa totoo lang, tama si PBBM. Unimportant. Hindi importante yan. Hindi na kailangan pa yan. Hindi na kailangan niya si Sara. Wala namang silbi yan. Wag na lang bigyan ng budget. Wag na lang paglustayin ng pera ng bayan. Pero sa totoo lang, walang kwenta si Sara. duwaan na ikabubuti ng bawat Pilipino. Wag na lang bigyan ng perang lulustayin para hindi na maulit ang paglustay sa pera ng taong bayan na 11 days gumastos sa safe house ng 1 milyon. 11 days gumastos ng 125 million. Binigyan ng pera si Mary Grace Piato. Si Kokoy Villamin. Si Nova, si Chippy. Ginawan Chichiria Chronicles ang confidential at intelligence pa. Samantala, naniniwala si Colonel Querubin na isa sa pangunahing mandato ng Armed Forces of the Philippines ay ang proteksyonan ang konstitusyon. Dado, makinig ka ha. Ang kauna-unahan na mandato ng mga army, protektahan ng konstitusyon. Kaya yung mga pinagsasabi mo, puro ka kalokohan, puro ka fake news, puro ka kabugukan. Makanta ka na. Isang bulate na lang ang hindi pumipirma sa'yo. Para mag-retire ka na dito sa planet Earth, ayaw mo pang magpakabait. Para kang si Digong, puro ka demonyohan ang iniintindi. Kantado kang Dadong Bugok ka. Yang si Dadong Bugok na yan, kaya yan galit
kay PBBM at sa ating gobyerno kasi yan ay sinipa, tinanggal. Kasi mahina utak, bobo. They should remain neutral, non-partisan. They should serve. Eto retired Marine officer. Colonel. Yung iba may mga general pa dyan. Si Magalong, di ba? Mataas ang naging ano niya, naging kumbaga yung naging ano niyan, posisyon sa PNP. Sino paniniwalaan natin? Si Colonel Kirubin at Magalong o si Dadong Bugok na napakabugok, na sobrang bugok, hindi matanggap, na hindi maalis sa pwesto si PBBM hanggang 2028? With honor and professionalism. No? Honor and professionalism. Palibasa si Dado. Baka natatakot, tatanda siya, walang pambili ng diaper. They panawagan po they should always uphold and protect. Hiling niya sa mga grupong naging kaalyado ng dalawang leader noong panahon ng kampanya na gumawa ng paraan para maayos ang hidwaan. Christine Born Si Sara matigas ang ulo matigas bungo niyan mapagmalaki wag kang makikiusap sa mga loyalista pagdating ng 2028. Yari ka. Matatandaan ng mga loyalista yung ginawa mo kay PBBM sa 2028. Eto pa, Dadong Bugok. Pinabulaanan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang naging pahayag ni former President Rodrigo Duterte tungkol sa kudeta. Ayon kay Magalong, hindi matutupad ang kagustuhan ng dating Pangulo sa kanyang panawagan na maglunsad ng kudeta laban kay President Ferdinand R. Marcos Jr. Kita nyo mga nakapwesto ngayon, hindi makakaisip gumawa ng kudeta. Di lalo pa yung mga retired. Ano ba lakas ng mga retired? Yung mga retired nga, kapag yan nag-retire na, wala na. Yan ay mga mamamahinga na. Hindi katulad ni Dado na wala namang pinaglalaban dahil ang gusto lang naman ni Dado magpasikat ng magpasikat at nahanginan na ng napasukan na ng hangin ng utak dahil nga po natatakot na walang pambili ng diaper. Natatakot na walang pambayad sa catheter na ipapasok sa kanyang itlog. Sa kanyang epic. Walang pambayad kasi nga si Bak Hindi rin umano naniniwala ang alkalde na mayroong mangyayaring kudeta. Giit rin niya, hindi nararapat ang naging pahayag ng dating Pangulo hinggil sa pag-uudyok sa militar. Inciting to sedition na nga yung ginagawa niyang mga kumag na yun Tapos kapag nakasuhan, si Dadong Bugok, sasabihin, biktima na naman siya. Sinisikil ang kanyang, kanyang right for, yung sinasabi? Freedom of speech. Si Digong, sobra-sobra na nga demokrasya natatanggap nitong mga DD shit na to Diba? Kaya dapat talaga dito sa mga to, masampulan. Kasuhan nyo na. Lalo na si Dadong Bugok. Para malibre ng kain doon sa Bilibid. Kung saan aniya kasalukuyang iniimbestigahan ng Department of Justice dahil umano sa bordering on sedition. Samantala, tinawag rin ng Malacanang na makasarili at garapalan umano ang panawagan ng former totoo naman, makasarilit garapalan. Bakit? Para nga naman ang maging presidente si Sara, dissolve lahat ng problema nila. Si Kibulok mapapalaya, si Harry Roque mawawala ang contempt, si Digong hindi nahuhuli ng ICC, hindi na makakasuhan ni De Lima at hindi na masisingil sa EJK. Tapos yung mga katarantaduhan na ginagawa ng mga DD shit vlogger, pagprotekta kay Kibulok, hindi na sila makakasuhan, mababasura na. Bakit? Si Sara na presidente. Diba? Sobra-sobrang ang demokrasya natatanggap nitong mga kumag na tong mga DD shit na to
Diba, lalo na tong si Dadong Bugok, tanda-tanda na, kumag pa rin. President para lang maiupo ang kanyang anak bilang kapalit ni Pangulong Marcos Jr. Sa ating Executive Secretary Lucas Bersamin, igalang ng dating Pangulo ang konstitusyon at itigil na ang mga irresponsableng pagbabanta. Pinabula Kaya nga walang kaya nga walang sumasama sa kanilang panawagan na na kudeta, panawagan na people power sa EDSA. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman demokrasya pinaglalaban ng mga to. Ang pinaglalaban nila ang buhay politika ng mga Duterte at ang mga kaalyado nito para makabalik sila sa pwesto at makapaghari muli dito sa Pilipinas. Yun lang naman pinaglalaban nila. Kaya nga kita nyo, ilang araw na silang nag-people power doon. Kakatsangot, parang nasa 50 na lang kanina. O, tapos, di ba, naghakbang ng mautog sila sa Liwasang Bonifacio. Hindi nagtagumpay. Walang sumamang mga Pilipino. Yung sinasabi nilang karamihan ng mga Pilipino, mas piniling manood ng Netflix, manood ng NBA, manood ng mga telenovela, teleserye, kaysa sumama makigulo sa politikang pinaglalaban ng mga tukmol na mga Duterte na to at ng mga maka-Duterte, lalo na si Dadong Bugok, na malapit nang maging pilantod. Sa totoo lang, ito, pag ito nakalabang ko suntukan, kaluluwa lang gagamitin ko dyan. Pag yan pangahang ko, tulog yan. How dare you! Wala, Dado, manahimik ka na lang. Wala kang kalakas-lakas, wala kang maipagmamalaki. Baka tumanda ka, wala kang pambili diaper. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo, sa pagsopla ko dito kay Dadong Bakulaw, Dadong Bugok, Dadong Tukmol. Magtigil ka na lang, dakdak ka ng dakdak para kang lata na wala namang laman. Yung utak mo, ang laman yata niyan, agiw. Kaya kakalansing ang utak mo. So, yun lamang po. Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po.